Praise God. Magandang oras sa inyong lahat. Anumang panahon, anumang oras na ngayon. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang aking napapansin sa linggong ito. Itong linggong ito mula noong Lunes hanggang ngayon, no? Mula sa birthday ko noong 11 February 11, 2013 hanggang sa itong linggo ng madaling araw, no? So napapansin ko po na marami pong nangyayari sa linggong ito, no? February 11 hanggang linggong ito, no? Merong mga 7 araw. Unang-una, hindi mo pagkaila, birthday ko, walang problema yon. Sumunod, yung napapansin natin yung Pope ng Katolik ay nag-resign, no? At hindi malinaw kung anong dahilan. At hindi lamang yan, sumunod na pangyayari, sinabi nila na nung nagbitaw daw yung Pope sa Benedict, no? Yung Pope Benedict nila ay kumidlat daw at tinamaan yung parola ng Vatican, no? At nakapagtataka yun, no? At hindi lamang yan, sumunod may nangyayaring pagkahulog ng bulalakaw doon banda sa Russia, na kung saan meron pong nasaktan na mga tao at nasirang mga building, at sa ngayon kulang-kulang higit 1,000 ang nasaktan, no? Nasugatan, na daganan ng mga durog na mga bato dahil sa bulalakaw na dumaan, at pagdating dun sa banda ay parang sumabog, no? Nagkawatak-watak, kaya yung isang building tinamaan, yung isang factory nasira. At mga kapatid, itong mga pangyayaring ito'y naghudyat sa atin na tayo na mga born again ay dapat na maghanda na talaga, no? Dahil baka hindi na matapos ang taong ito ay hindi ko lang masasabi, no? Dahil hindi naman natin hawak, pero yung mga palatandaan ba, no? Na kung saan babalik na ang ating Panginoong Hesus ay nakikita na. Sa bagay, matagal na naman itong napapansin ng mga alagad nung panahon pa ni Kristo, panahon ng mga apostol. Panahon ni Kristo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, no? Bago siya umakyat, sinabi niya, babalik ako. At bago mangyari yun, talagang sinabi niya nalalapit ng pagbabalik, at maging sila ni Pablo, sila ni Pedro nagsasabi na tayo ay nasa panghuling mga araw. Pero umabot pa mahigit 2,000 taon, no? Maging sa ating kapanahonan. Pero itong sa atin ngayon, napakitaan na ng talagang napakalapit na katuparan para babalik na ang Panginoon, no? Kasi tayo naniniwala na ang kahirapan na darating ay hindi natin dadanasin, no? Merong 3 paniniwala yon bago mangyari ang tribulation, sa kalagitnaan, at matapos ang tribulation. So dito po tayo naniniwala sa bago mangyayari. So bago magkakagulo ang sanlibutan, tayo ay kukunin na ng Panginoon, dahil ang ating binabasihan ay yung panahon ni Noah, no? Na bago nagkaroon ng baha, kinuha niya tayo, no? O sila ni Noah naligtas bago ang baha. Then sa panahon naman nila ni Lot, bago pinarusahan ang Sodom at Gomora, inilabas muna sila ng Panginoon sa Sodom at Gomora bago ginunaw. So ganun din ang mangyayari. Pero sa kapighatian, sa palagay ko mararanasan natin yun, no? So maging itong part ng paghihirap na dadanasin natin, yung pag-reign ng 666, ay maaring maabutan natin, no? Sa akin lang palagay, yung panlalait, yung pahirapan ka, ganun din naman nangyayari sa kanila ni Noah.
habang ginagawa yung daong, di ba? Tinatawanan sila, iba lang ang sitwasyon ng pagsubok sa kanila noon dahil tinatawanan sila, pinahirapan. Ganon din naman sila ni Lot bago sila hinatak talaga palabas ng maaring nasaktan si Lot dahil gustong pasukin ang kanyang bahay. Parang ganon ang nangyayari. So maaring sa ating kapanahunan ngayon ay maranasan natin ang part ng paghihirap, no, o tribulation. Kaya dapat yun ang ating paghahandaan. Kaya yung ating mga estudyante na nag-aaral sa ngayon, nangangarap, siguro parang sabihin natin sandali lang, tingnan ko muna itong Biblia, baka masasayang lang yung paghihirap ko dahil baka nakalimutan natin i-check ang ating Christian life at na-focus na tayo doon sa ating mga pangarap, trabaho, sa ating mga pangarap, kung ano yung mga pinapangarap natin. Ang iba ay gusto pang magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng malaking sildo, magka-abroad, o kung ano-ano pa, mga fulfillment sa buhay. Nako, no? Baka sabihin natin sa mga panahong ito, sa linggong ito, tika muna sandali. Isantabi muna natin yung ating mga pangarap at kung ano pa man yan, at siyasatin natin ang ating mga sarili dahil baka hindi pa man siguro babalik ang Panginoon. Siguro ang ating paghahandaan ay kung paano natin malalagpasan kung sakaling mangyayari na ang tinatawag na tayo ay gigipitin sa ating pananampalataya, na kung saan tayo po ay magdidesisyon na sa ating paglilingkod, o magdidesisyon na pipiliin ba natin ang ating paglilingkod patuloy kay Kristo kahit ano man ang ating relihiyon, o ito'y ating talikuran dahil tayo po ay kailangang sumunod sa gobyerno, kailangan tayong magpatatak para tayo ay makabili at makabinta kung ano-ano pa nga. Kasi yun naman talaga ang plano ng 666, no? Na gigipitin ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng bigyan sila ng choice. Okay, so kung gusto ba ninyong mag-born again, hindi kayo pwedeng tatakan. Pero hindi naman kayo makakabili at hindi kayo makakabinta. Kasi yun ang choice na gagawin ng mga mananampalataya kay Kristo, no? Siguro hindi pa sa pilitan na tayo talaga ay hahatakin, dadalhin sa bilangguan, pahirapan, hindi, no? Meron pang mangyayari na merong pupunta sa inyong bahay, pupunta sa atin at aalukin tayo, ito ang bagong batas ngayon. Lahat ng mga tao ay kailangang magpamimbro sa ganito, ganyan. Dahil kung hindi ka pwedeng makabili ng pagkain o hindi ka makabinta ng anumang iyong nais ibinta. So kung gano'n ang mangyayari, hindi magugutom ka dahil wala kang kikitain. Meron ka mang pera, hindi ka makabili dahil kung bibili ka, hahanapan ka ng palatandaan na ikaw ba ay membro na ng itinakda ng gobyerno, no? Dahil yan ay mamaya-maya ipapakita ko sa inyo kung nag-umpisa na sa Amerika ang pagbigay ng tatak para sa ganun ay ang mga mamamayan ng mga Amerikano ay makakabili ng anumang sa parang babalik sa dati na makabili ka sa supermarket basta meron kang tatak, no? Pero kung wala, hindi ka pwedeng makabili ng anumang produkto, pagkain man yan, damit man yan, lahat hindi ka makakabili kung wala ka nun. Kaya sa ating bansa, parang meron na tayong naririnig sa Davao, nag-umpisa na daw, hindi naman natin nalalaman. Pero mangyayari po yun mga kapatid. So sa ngayon ang ating paghahandaan, gaano tayo kahanda? Kung ito'y dumating na mamaya, bukas, o sa Lunes, sa Martes, o kung sa sunod na buwan, sa March, gaano tayo kahanda? Baka sa iglap ay matatangay tayo. Yun ang napakahirap dahil lalo na sa mga ina, sa mga nanay. No, hindi mo matiis yung mga bata mong iiyak dahil walang kinakain, dahil hindi ka makabili, dahil hindi ka membro, hindi ka nagpapatala, no? Ayun ang mga rehistro. Kasi sa ngayon hindi pa stricto yung rehistro natin ngayon para lang makabuto, tapos na po yun. Hindi naman tayo pipilitin kung ayaw mo magparehistro. Pero ang masaklap mga kapatid, kung isa sa batas na ang hindi magpapamimbro sa bagong batas ay hindi ka pwedeng bumili at hindi ka pwedeng magbinta. Dahil kung mangyayari yan, gugutumin talaga ang aabutin natin. At alam natin na kung
mangyari na po yun, yun na po ang pagdidesisyon natin sa ating pananampalataya. Tayo ba'y mananatili kay Kristo o hindi? Dahil yun lang naman, no? Kung hindi ka magpapatatak, walang problema sa kanila kasi hindi ka makakabili. Kung magpapatatak tayo, alam natin na yun na po ang palatandaan ng Antikristo. At ang sabi ng Biblia, ang sino mang may tatak ay hindi na talaga makakapasok sa langit. So yun ang akin pong iniiwasan, mga kapatid. Kaya ako po'y nag-alala sa aking mga nakikita, sa aking napapansin sa linggong ito, ay talagang ako'y nanalangin lang sa Panginoon na sana ay hindi pa mangyayari sa ating panahon. Pero kung mangyayari man, ang dalangin ko na tayo ay makakalagpas at manatiling nakatayo sa ating pananampalataya, na tayo pong lahat ay naniniwala kay Kristo na siyang Diyos at tanging tagapagligtas. So mga kapatid, ito ay isa lang namang parang paalala sa ating lahat kung ano man ang mangyayari sa sunod na araw o sa sunod na linggo. Nais kong mapaghandaan na po natin sa ngayon ang ating pong dapat gagawin. At maya-maya meron po akong ipapakita sa inyo na kung saan doon sa Amerika ay nag-uumpisa na po, no? Kaya nga yung mga palatandaan na sinasabi na makikita ninyo ang mga palatandaan sa langit, nakikita na po natin ngayon. Yung mga tinatakutan ng mga scientific po ay nakikita nilang lumalapit na sa ating sanlibutan, no? Yung mga asteroid, yung mga tinatawag nila na meteor shower, kung ano-ano pa man yung mga sinasabi ng mga scientifico. At maliban pa dyan, yung magkaroon ng gera, tagutom, kaguluhan, ating po nararanasan yan nung nakaraang mga taon, lindol, tsunami, lahat-lahat na, sunod-sunod na. So talagang tayo po'y nalalapit na talaga. At sa ngayon, napapansin ko na ang batas na naman ngayon ang unti-unting nagkaroon ng pagbabago. Kaya nga maya-maya nais kong ipapakita sa inyo at i-share ang akin ring nakita ngayon sa Facebook na alarma rin ako na ano ba to, parang nandyan na talaga, no? Sa bagay matagal na ito, pero nais ko lang sariwain sa ating lahat at paghahandaan po natin na mga kapatid, minsan pa bago tayo magpapatuloy sa anumang gusto natin at binabalak natin sa buhay na ito, tika muna, isang tabi muna natin, tingnan muna natin ang ating magagawa sa ating mga anak, sa ating pamilya, kung paano tayo makakasustain, no? Baka sa kalagitnaan na ito. So kailangan nating mag-survive. Alam naman natin ang mga Kristiyano noon, talagang gumawa sila ng paraan ma-survive. Mahuhuli man sila, walang magagawa, pero sa lahat gumagawa ng paraan na makakaiwas kung ano man ang magagandang gawin. So sabagay hindi man ito pananakot, pero dapat natin itong paghandaan kung sakali, no? Kailangan meron natin mga estratehiya, mga pangunahing gagawin sa ating bahay, kung ano ang ating gagawin. Kung sakali, saan ba tayo pupunta, saan tayo magkikita, saan tayo kung sakali, kung magkanya-kanya ba, di natin alam, no? Basta sa ngayon mga kapatid, atin pong higpitan ang ating relasyon natin sa Panginoon, ang ating mga anak, ang ating buong yun muna ang ating itindihin, no? Sa ngayon, pakiramdaman natin at ating ipaunawa na rin sa ating mga anak, pa-advance sa kanila kung ano ang kanilang dapat gawin kung mangyayari na yun, no? Na kailangan maging matapat sila sa Panginoon, maging matatag sila dahil ang ating kaligtasan ay na kay Kristo lamang. So sa sunod ng nitong aking pagsasalita, nais kong ipapakita rin sa inyo yung nangyari sa Amerika sa ngayon at kung sino ang kanilang sinasabing Antikristo. Sa ngayon, ang sinabi nila si Obama, pero wala akong direktang proof doon. Meron din silang sinasabi na si Obama, pero si Obama man o hindi, dapat nating paghahandaan yan dahil sa linggong ito, sabi ko na nga, ay napapansin ko mula February 11, 2013 sa birthday ko hanggang sa ngayong linggo na ito, no? Mga 16, 17 ba tayo ngayon, linggo ngayon, ay marami pong nangyayari, no?
Hindi pa natin alam kung sinong papalit na po, kung ano ba ang mangyayari. Hindi natin alam, mga kapatid, kaya tayo po'y maging magmasid-masid at stick tayo sa ating pamilya at siguro kung nakagtaan na nating magdevotional, ibalik natin yun at ipa-remind natin sa ating pamilya, lalo na sa mga tatay. Dapat ang mga tatay talaga ang manguna, no? Dahil tayo ang magiging lakas sa ating mga anak, pamilya. At kung wala si tatay, si nanay, kung wala si nanay, si ate, si kuya, yun po ang ating gagawin. At alam ko na tayo pinaghahanda sa ating anniversary. Okay lang po yun, patuloy lang po. At ang sa atin lang naman ay ating pakiramdaman ang mga pangyayari at tayo po'y maghahanda at ating pong laging tandaan na kaparte ng ating paglilingkod ang paghihirap na ganito na dapat nating paghandaan. At alam ko na ito'y ating mapagtagumpayan dahil si Kristo ang ating lakas at siya ang ating kanlungan. At panoorin po natin itong maikling palabas patungkol po sa 666 o kung sino itong Antikristo o yung pagtatak, no, sa laman na microchip na napakaliit i-inject sa kamay. At makikita natin kung paano nito ipinaliwanag ng isa sa aking mga nakita rin at gusto kong ibahagi sa inyo. Pagpalain tayo ng Diyos. And in those days shall men seek death, and shall not find it, and shall desire to die, and death shall flee from them. Our constitutional journey did not stop then, and it must not stop now, Judge. And we'll be faced with equally consequential decisions in the 21st century. Can a microscopic tag be implanted in a person's body to track his every movement? There's actual discussion about that. You will rule on that, mark my words, before your tenure is over. Can brain scans be used to determine whether a person is inclined toward criminality or violent behavior? You will rule on that. And Judge, I need to know whether you will be a justice who believes that the constitutional journey must continue to speak to these consequential decisions, or that we've gone far enough in protecting against government intrusion into our autonomy, into the most personal decisions we make. Judge, that's why this is a critical moment. We're going to go right back to Jan Crawford. She's had an opportunity to read more of the opinion. And Jan, what do you see? Scott, we are processing what is in fact this complicated decision, but it appears the Chief Justice has joined with 4 of the court's liberals to uphold the mandate. Jan, thank you very much. Headline of the hour. This is the most important thing that has happened so far. The Supreme Court has upheld the individual mandate, essentially affirming that President Obama's health care law is indeed constitutional. And the Congress did not exceed its authority when it essentially ordered every American to buy health insurance. And he had power to give life to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. And he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their foreheads, and that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. I'm just going to test this. That's where I get the bottom of it. Yeah. Program. Okay. So it's live. So pain management. Have you ever heard of Lamaze class? Like for pregnant ladies? So the breathing technique.
It's got a very specific purpose. When they're going like that, it's not because of the breathing. What they're trying to do is make the brain focus on a rhythm, right? And timing, and keeping that timing. So what they do is they focus on a point anywhere. Just focus your eyes on a point, and you start breathing in a very deliberate rhythm. So you're like, it's in, out, and so that process of focusing on that breathing will alleviate some of the pain. While your brain's busy, basically, you're overloading CPU. So you can try to do that, or you can just grin and bear it, or whatever. Yeah. So we're gonna get rid of the animal chip. Oh, they don't preload these ones. That's great. Oh no, that is it. So that's the chip with the BioBond coating. It's white coating. So that coating is what the body grows into and locks in place. So we want to get rid of that. Now this has got isopropyl alcohol, so that's going to be quite stingy. Get that ready. Okay, so that's going to be good. So basically we're going to look for a place right in between. So you've got a nice squishy area there, which is great. So we're basically just going to pinch up and go in, inject, and then I'm going to press and pull out, and then I'm going to give you the gauze and just put pressure. Oh, of course, it's brand new. I'm going to use this to just poke it. Are you allergic to stroke? Ready? Woo! That wasn't too bad. Yeah. Okay. Okay. So, let's stick the Band-Aid on here. Okay. So That was pretty exciting. a little bit of blood there. So go ahead and just keep pressure there. And the third angel followed them, saying with a loud voice, If any man worship the beast and his image, and receive his mark in his forehead or in his hand, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. And they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark of his name. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. I want to thank God is the one and only true living God, the creator of heaven and the universe. Jesus Christ is God. Jesus Christ is God. Jesus Christ is God.
the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, stand before God. And the books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. And the sea gave up the dead which were in it. And death and hell delivered up the dead which were in them. And they were judged every man according to their works. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.